Hi guys, welcome sa bago nating tutorial. Sa tutorial na ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-convert yung luma nating PC monitor po. Yes po, huwag nyo pong itabi yung PC monitor nyo po kasi pwede pa po natin gawing smart TV yan guys. Ang kailangan lang natin guys ay isang TV box. Ganito pong TV box guys, ang pangalan po guys MXQ Pro 4K 5G. Yan po guys. Ayan, papakita ko po sa inyo yang mga slots guys. Yan, yung isang slot niyan guys ay para po yan sa speakers at saka sa HDMI at saka pang RJ45 at saka tong isa power cord yan para ma-power natin yung ating TV box para magagawa natin na smart TV. Yes po, smart TV po. Tsaka isang kailangan pa natin guys ay itong converter kasi po kadalasan po sa mga lumang PC monitor po ay VGA pa lang. Kaya papakita ko nyo sa likuran guys ha. Yan guys. Kasi kadalasan sa lumang mga monitor guys, VGA lang po. VGA lang yung data niya, cable. So wala pa po siyang HDMI, wala pang mini HDMI. VGA lang po talaga. Kaya ganun po yung mga lumang monitor po natin. So gagawin lang natin guys, i-attach po natin yung VGA cord natin or VGA cable. Tapos guys, sa dulo naman ito guys, diyan natin ilagay yung converter po natin. Ayun, itong converter natin guys, galing po sa VGA slot, kine-convert niya magiging HDMI para po mapasok natin sa ating TV box. Kaya papakita ko lang sa inyo guys ha, paano po natin i-connect to. O ganyan lang. Connect lang natin guys. Ayun nagde-detect yung monitor natin guys. Pero wala pa siyang data guys kasi hindi pa natin na insert itong ating HDMI na guys port. Kaya guys, kunin natin yung ating TV box. Saka insert na natin yung ating HDMI na galing sa monitor. So ganyan lang guys. Yan. So naka-insert na siya guys. Saka isang kailangan din natin guys, siyempre, speaker. Yan. May speaker po tayo. So yung ating jack guys, insert lang natin diyan sa speaker jack. Ayan, yung slot na yan dyan guys. Saka papakita ko sa inyo guys kung paano mag-operate nito guys kasi wala pong buttons dyan. Ayan. Wala pong buttons dyan. Kasi pag bibili kayo nito guys, meron tong available ito sa Shopee o sa mga online guys. Tsaka may kasama itong remote control. Kaya po dito po tayo nagko-control. Ayan, pati pag switch on, tsaka pag turn on, lahat po dito. Tsaka meron din itong isa pang klase ng remote control. Itong isa. Pero different product to siya guys. Pero pang Android to siya. Kasi yung TV box natin ay powered by Android. Kaya ginagawang smart TV yung monitor natin sa ginawang Android. Tsaka ito naman guys, pag order kayo ng TV box, may option po kung gusto niyo bang mag-order din ng ganito. Kasi mas mabilis ito sa guys yung remote na to kasi may keys siya. Yan, may letters, may numbers. At saka mag-scroll, meron din. Yan, kaya mabilis guys. Pag nag-search kayo ng anong i-search nyo sa YouTube, mabilis kayo makapag-type kasi meron pong keypad. So parang laptop din. Tsaka guys, meron din itong touchpad. Ayan. Kaya ito, parang mouse na rin ito guys. Mamaya guys, i-test natin guys. Tsaka nga pala guys, kung paano ito i-connect sa inyong TV box guys, meron po siyang kasamang USB receiver. Ayan po, maliit lang po siya. Ayan, ito po yung isasaksak nyo dyan sa may USB port ng ating TV box upang mag-receive po siya ng data galing po sa ating remote control. Yung isang remote control to guys, wala na po yung receiver kasi na yun guys, kasama siya sa guys, sa TV box na ito Kaya guys, ito-turn on ko muna guys para matest natin guys. So ayan guys, na-turn on ko na ang TV box natin guys. At saka tinorn on ko na rin yung ating PC monitor.
Ayan guys, yan na pong makikita natin guys pag turn on na po ng ating TV box. Ayan po guys, maglo-load pa po yan guys. Parang cellphone din to guys kasi Android, powered by Android yan guys eh. Meron din yang ano guys, mamaya papakita ko sa inyo guys. Meron din yang ano guys, Play Store. Yan, yan na yung makikita natin guys. Ayan. Yung ating remote na ano kasama sa TV box, pwede natin gamitin din yan. Ayan po. Ayan guys. In-scroll natin guys. Ayan, may mga dito yung mga apps. So try natin ang apps ah. Tsaka itong isa naman, ito din yung mga scroll niya. Ayan. So pwede dalawang remote. Try natin pumasok sa apps guys ha. Pasok tayo sa apps. Ayan na. Yan na yung mga apps niya guys. Yan. Meron tayong Google Chrome. Kung gusto niyo mag-surf, pwede tayo dyan guys. Netflix, mag-nood kayo ng mga movies guys, meron din. At saka naman YouTube. This time, i-test natin muna yung YouTube guys. Yan. Pasok tayo sa YouTube. Para ma-test natin tong ating remote kung gaano siya kabilis mag-search, kasi hindi ka naman mahirapan guys mag-search, mag-type ng anong i-search mo kasi may keypad siya guys eh. So parang laptop lang siya kabilis. And guys, so papakita ko rin sa inyo guys yung ating touchpad. Yan guys, kita nyo yan guys. Yan yan yung cursor natin na parang mouse. Yan. So gaya din sa laptop, ganito din naman sa laptop. Pag hindi ka gumagamit ng mouse, touchpad. Ayan. So try natin mag-search ha. Ayan guys. Try natin mag-search guys gamit ng yung remote natin na may keypad. Kung gaano kabilis tayo mag-search. So click lang natin search. Tapos diretso na guys. Type mo lang. Kung anong gusto mong i-search guys. Ayan ang bilis. Maya. Parang na ano ko. Ayan. Cats. Kumari, cut mo ng search natin. Kahit anong i-search mo dyan guys, mabilis. Tsaka itong mouse din natin. Ayan, nakakapili tayo ng mabilisan. Ganyan. Hindi na tayo mag-click pa ng mga keypad. Ayan guys. Teka muna guys. Set ko muna yung volume. Parang hindi naka-volume. Ayan na guys. Na-turn on ko na yung speaker natin. Nakalimutan ko mag-turn on kanina guys. Ayan guys, tingnan nyo. Yung luma nating PC monitor, ginawa nating smart TV. Yan guys. Sa ganun kamura guys, affordable lang to guys. Nasa 550 to guys. Tsaka ito namang isang remote, mga nasa 250. So ilagay ko lang yung link sa baba guys. Kung gusto nyo guys, i-check nyo yung product na yan guys. Sa online lang yan guys. Ganun guys. Tingnan nyo guys, ang ganda guys. Meron na kayong smart TV gamit yung luma yung PC monitor. Okay guys, salamat sa iyong pagpanood guys. Next time guys, ulit sa aking susunod na tutorial. Salamat po.